Dante, ano ang detalye nitong rekomendasyon ng NBI ng paghahain na reklamo laban sa mga nasabing personalidad na pinangalanan kanina ni Undersecretary Fernando? Magandang gabi, Monica. Matapos nga ang pangalanan ni dating Department of Public Works and Highways o DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang ilang dati at kasalukuyang opisyal ng gobyerno na tumanggap din umano ng kickback mula sa flood control projects, ay agad siyang dinala ng DOJ dito sa kanilang tanggapan sa Maynila upang kausapin, kung saan tumagal din ng ilang oras ang kanilang pag-uusap. Mag-alas 3 ngayong hapon nang umalis si Bernardo sa DOJ pabalik ng Senado. Ayon kay Secretary Crispin Rimulya, matapos nilang pag-aralan o i-evaluate ang sinumpaang salaysay ng dating DPWH official, inirekomenda ng National Bureau of Investigation o NBI na sampahan ng reklamong kriminal tulad ng indirect bribery at malversation of public funds ang mga binanggit nitong personalidad. Dagdag pa ni Rimulya, magbibigay din sila ng kopya ng supplemental affidavit ni Bernardo sa Senado na nag-iimbestiga ngayon sa maanumalyang proyekto. Yes. After evaluating everything and the supplemental affidavit that they just drew up with these lawyers, the NBI already recommended. But of course, nobody has seen that affidavit. We will let the Senate vet it first and let it out in public. Dagdag pa ni Rimulya, wala namang bagong pangalan sa supplemental affidavit ni Bernardo kundi dinitalye lamang ito. Una nang nagrekomenda ang NBI na sampahan din ang reklamong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, indirect bribery at malversation of public funds ang mga personalidad na isiniwalat ni dating DPWH engineer Henry Alcantara noong isang araw sa pagdinig din ng Senado. Dinitalye lang para maging actionable yung initial affidavit niya. I wasn't part of the preparation, and it's better that we hear it from the Senate. Yun din, same as malversation probably, indirect bribery. Samantala, Monica, mayroon na rin anyang hakbang ang gobyerno upang matrack o malaman ang kinaroroonan ni Congressman Zaldico na kasama sa pinangalanan ni Bernardo kanina sa Senado na nakinabang sa billion peso flood control projects. Kasama rin sa binavalidate ng mga otoridad ang napabalitang bumiyahe ito papuntang Spain batay sa flight details na ibinigay sa kanila. He's being tracked already. We're trying to track him and maraming tumutulong na tao. Monica, ayon pa kay Secretary Rimulya, sa ngayon ay nasa ilalim na rin ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO. Itong si Ako Bicol Representative Zaldico. At batay na rin ito sa nagiging request ni DPWH Secretary Vince Dizon. Dagdag pa ni Rimulya ay mayroon na rin silang communication sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC para ma-freeze ang bank accounts nitong mga individual na bagong pinangalanan ni dating Undersecretary Roberto Bernardo. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Dante Amento.